morning guys! This is officially our day 1 here in Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan. So, ngayon ang itinerary nating unang-una ay pupunta tayo sa McDo. Mag-breakfast muna tayo. Although brunch na siguro to kasi 10 o'clock na ng umaga. Ayan. And then, after sa McDo, punta muna tayo sa St. John's Cathedral. Dito lang, walking distance lang din. And then, from there, punta na tayo ng Bato Cave. Ayan. So, see you guys! Ayan guys! Kakain na tayo dito sa McDonald's. Ayan lang siya. Magbe-breakfast tayo. Here. McDonald's. Ayan guys, kain na tayo. Breakfast wrap pala ito. Nakalagay sausage, breakfast wrap. Open natin. Parang wala nito sa Pilipinas, no? Dito lang meron. Cute guys, oh. Tinatanggal lang siya. And then, tapos, coffee. And then, the bubur ayam, lugaw. Natin. So guys, ito yung bubur ayam kung tawagin dun sa kanila, sa Malaysia. So, parang dito sa atin is parang lugaw lang siya. Ayan. So, meron din siyang kasamang pepper kapag in-order ninyo. Ayan. Subukan natin to guys. Masarap din siya eh. Ayan. Ito naman guys, yung coffee susu macafe. Sinubukan din namin yan. So, wala na siyang, hindi mo na siya titimplahan ng sugar and creamer. Pero masarap siya in fairness Parang saktong-sakto yung timpla niya. Kahit templado na siya pagbigay sa'yo. So, sabi nga nila masarap din daw yung coffee dito sa Malaysia. Which is, totoo nga, natikman namin dito sa McDonald's itong coffee na to. So, yan. So, ayan guys, we're done eating breakfast here at McDo. So, punta naman tayo sa St. John the Baptist Church. It's a 6-minute walk from here. So, guys, look andito na po tayo sa Recto Station. Recto Station. Ayan, so ayan lang yung Masjid Jamek. So ito yung ating neighborhood. Ayan yung Big M Hotel. Diba? Ayan, and then that is the McDonald's. Ayan, tapos ayun may KFC. And then for Kingers, KK convenience store. So dito pala sa Malaysia, parang ito yung counterpart ng 7-Eleven. Yung KK convenience store. Masjid Jamek. O, diba? Bongga. Tapos, ito, Chinatown to itong tawag dito sa lugar na to. So, we're walking, going to St. John the Baptist Cathedral. Ayan. So, ayan guys. So, look, may Watson. Ang dami dito. Tabi-tabi naman yung mga hotel, guys. Ayun yung KL Tower. Parang na-remember ko dito si JM si JM ulit. Dito si JM nag-book sa Ayo Hotel. Yung KL Tower. Oh, yung Petronas Tower. Nakikita din dito, guys. So, look. Yan Petronas Tower, diba? Tapos yung KL Tower. Walking tour tayo dito sa Kuala Lumpur. Ayan yung LRT station. Nandito lang po tayo sa Recto, naglalakad. Ayun, may mga bilihan. Ayan, pwede dito mamili. Mga pampasalubong. Ayan guys. Meron
original masala tea. O di ba, Jason? Kamusta? Ito na po tayo sa Moraita. Let's go pa. Let's go. Lalakad na tayo. Uy, may Hainanese chicken, oh. Masarap siguro dyan. Nakakatuwa, di ba? Pag nasa ibang lugar ka. Ha? Ha? Oh, yung may cafe, oh. Piccadilly Cafe. Siyempre, yung kasama ko, Gen Z. So, may mga cafe-cafe, ganun-ganon. Diba? Yan. Nakakatuwa kasi pag napupunta ka sa mga ibang lugar, a-appreciate mo yung mga bago dito na ano. Ay, may kainan din, oh. Yan. Tapos para, ayan, kainan. Eh, may ano siguro dyan. Nasi lemak. So, ang una kong impression dito guys sa Kuala Lumpur, malinis din sila, malinis in fairness. Yan, tapos ano, parang Pilipinas din yung weather. Nasa 27 degrees. So guys, nandito po kami. Yan. So, na-amaze sa ibang lugar ng Kuala Lumpur. Ay, yun know, may double-decker bus! Ay, siguro yun yung hop-on, hop-off. Diba? Nakakaaliw. Oh. Etika. Ay, may etika din pala dito. Oh, diba? Ang ganda, guys. So, syempre, ang ganda kasi bago sa ating paningin itong mga lugar na to. Syempre, kakaiba compare sa although pares lang din naman siya sa Pilipinas, may mga building. Pero syempre, ibang lugar naman, diba? Na-appreciate natin. Guys, dito na kami. Medyo majinit na ngayon kasi alas 11 na. Oh, tingnan nyo naman ang aking background. This is Kuala Lumpur. So, ayan guys na naman. Nakita ko na naman si KL Tower. Oh, ang laki niya, diba? Pupunta tayo dyan talaga, promise. So, ito na yung St. John's Cathedral. Walking distance from Big M Hotel. Good morning. Pasok tayo. So ayan guys, nakasakay na kami dito sa Air Asia ride going to Bato Cave. Yan guys, we're here at Bato Cave. Yan, so from Kuala Lumpur City Center, it took us 20 minutes to come here at Bato Caves. Yan. So we will go inside na. Bato Cave. There it is, the Bato Cave. Napapanood ko lang siya dati sa mga vlogs. And now, we are here na. So, dito sa Bato Cave, ayan, so merong mga kainan din. May mga tindahan ng mga souvenirs. So, aakyat tayo doon guys. So, nakikita nyo ba yun?
There, ayun o, yung hagdan. Sabi nila, ilang steps ba yan? 370 steps yata. Or tama ba yan? So, comment down below kung tama yung mga pinagsasabi ko ha. So, ito siya. Yan guys. Sabi ko kay Pia yung mga gamit namin. Kasi baka mamaya merong monkey. Abulutin, di ba? So, sabi nila kasi ganun yung mga monkey dito. Nangunguha ng mga gamit. Yan. Grabe. Ano ka pala nung Buddha, oh. Yan. Actually, Hindu temple ito, guys. Kami mga mga kalapati. Kami kalapati. Oh. Baby. Oh, tingnan mo yung monkey, oh. May hawak na baby. Oh my gosh. Monkey. Oh, look, oh, look. So, ayan guys, medyo mainit na kasi 12 p.m. Ayan. Pero nakapagpa-picture naman kami doon bago kami umakyat dito sa stairs. Naakyat na kami. Dito guys, may mga tinda ding mga souvenirs sa gilid. So, we will go up now. Yan ang ginagawang dyan. Siya daw ang bantay dyan. Ayan guys, mag-start na tayong maglakad pataas. Good luck sa ating tuhod. Look at the monkey. There, oh. So parang dito, pinapabayaan nila yung mga monkeys kasi for them, parang sacred sila. Yung anak ko, hindi ngumingiti. Charot. So guys, konti na lang. Malapit na tayo dun sa taas. Pagoda Jackson. Ay, look at the statue. Ayan guys. Sa wakas, nakarating din tayo dito sa taas. Look. Ito yung taas ng Batu Cave. Actually, this is a temple. Hindu temple. So, dapat pag pupunta kayo dito, hindi dapat kayo naka-shorts or skirt na maiksi. Of course, we have to respect. Kasi ito yung temple nila. So, para sa atin, parang simbahan. So, kakahingal. They are very strict. Meron silang dress code. Look. Look at my view. Down. There. Doon tayo galing. Nakapagod, no? Pero okay lang. For me, it's once in a lifetime experience. Since andito na rin naman tayo sa Malaysia, why not puntahan natin yung mga lugar na famous sa kanila, yung mga tourist
spot, and Batu Cave is one of the famous tourist spot here in Malaysia. So may mga monkey dito. Ang daming mga monkey. Nagkalat. Look, ano ba? Oh, ang ganda, diba? Yan. So siguro ano lang ako talaga. Medyo mababaw. Kasi na-amaze na ako sa mga ganitong bagay. Look. Look at the cave. So parang 100 years old na itong cave na to. Which is parang ginawa nila itong temple. So pasok tayo sa loob. So may mga tinda sila ditong mga flowers na siguro for offering. Ganon. Look at that. Sri Valley Devana. So mga Hindu gods. So itong mga, so guys, ito yung isang, ito yung isa pang so ito pa yung isang temple siguro within this cave. Yung isa yung nandun sa baba, and then other one is this one. Sabi Valley Devana Subramaniar Sanati. Sabi. May mga monkeys din dito. Monkey business. So yun o. Nag-aana sila. Nagdadasal sila. Uy, nasugatan siya. Kawawa. Oh, kawawa. What happened to you? Oh my gosh. Nasugatan siya. What the monkey, oh. Gusto niyo yung Pepsi, oh. Oh, oh, di ba? Masarap ba? Oh. Oh. He's drinking Pepsi. Where? Ay. Look. Look. Meron siyang baby, oh. Oh my God. Takot ako. Meron siyang baby. Ayun yung baby. We're going down, ha? Gusto kami here. Look. The monkey. Guys, tapos na tayo dito sa Batu Cave. Masasabi ko kung worth it ba siya or hindi napuntahan. For me, kasi depende sa inyo
kung paano ninyo ma-appreciate yung mga cultural heritage ng bawat lugar na pupuntahan ninyo. But ako, I would recommend na andito na rin naman kayo sa Malaysia, 'di ba? Why not visit itong Batu Cave? Kasi isa ito sa pinopromote nila na tourism spot. So, ano lang naman siya 20 minutes from Kuala Lumpur. So, Air Asia ride kami, which is 15 Malaysian ringgit lang naman yung binayaran namin. So, wala pa siyang 195 pesos lang yata if you would convert it to peso. So, nakakaaliw lang. Naaliw kami dun sa mga unggoy. Parang isa sila sa mga attractions dito sa Batu Cave. Aside nga dyan sa mga stairs, yung colorful stairs na yan. Yan, tsaka dun sa Hindu god nila. So, isang attraction din na ino-offer ng Batu Cave is yung mga monkeys. Tatapusin ko na tong vlog here sa Batu Cave. Yan, para magpo-proceed after this, magpo-proceed na kami punta kami ng Greenwood kasi doon kami kakain ng nasi lemak. So, napanood ko sa isang vlog na masarap daw ang nasi lemak doon. Yan, so guys, sana mag-subscribe kayo sa aking channel and hope you enjoyed my Batu Cave vlog here in Malaysia. Panoorin nyo yung aking mga iba pang Malaysian vlog. Bye guys! Thank you! Guys, nandito tayo sa Greenwood area. Malapit lang to dun sa Batu Cave. 8 ringgit yung binayaran namin papunta dito. So, may napanood ako kasing vlog na dito sila kumain ng nasi lemak. Masarap daw yung nasi lemak dito. So, since nasa Batu Cave naman na kami, dumiretso na kami dito. So, ayan. Parang ano siya, parang mga kainan din to. Tingnan nyo guys. Ayan. Ito yung Greenwood area na sinasabi. So, ito yung kainan. So, parang mga Muslim sila. I don't know. Ayan. So, ayun. Yung nasi lemak, Bujang Corner. So, masarap daw yung nasi lemak doon. Tatry natin. Guys, yung nasi lemak, yun yung parang national food ng Malaysia. So, mag-order tayo. We will try the famous nasi lemak. Hi, good afternoon. We will order nasi lemak. Okay, so we have varieties of lauk here, which is our best seller is actually this one. It's a sambal sotong, which is a cuttlefish, seafood. Okay. This one is cow lung, which is organ. Okay, this one is beef. Beef. This is one of our best seller also. Okay. Rendang, and this one is chicken rendang. Chicken. Same cooking but different. This one is chicken and this one is beef. Okay. And we have ayam masak merah, which is this one is not really spicy. It's a little bit sweet. Ayam masak But merah. that's chicken? Yeah, this one is chicken. Okay. It's not really spicy. It's a bit sweet. So yeah, this one is a best seller. If you don't really like spicy, you can try this one. Okay. Guys, ito na yung ating nasi lemak na order. So ito yung sa akin is beef rendang. Yan. Tapos with cucumber and hard-boiled egg. Plus, ito yung side dish nila. I don't know what it's called. Yan. So, sa kanya, kay Pia is the cuttlefish or squid raw. And then, we ordered ito. Parang gulaman lang siya. And milk tea. Ito daw yung kanilang bestseller dito. So, we will enjoy. Ayan, guys, kain tayo ng ating nasi lemak. Ang bait nung, siguro yun yung may-ari. Kasi yung mga nagtitinda, hindi sila marunong mag-English. So, na-refer kami doon sa may-ari siguro. Yan. So, bestseller daw nila yan. Yung beef rendang. And so, we will eat na.